Saya ng Paskong Pinoy. Narito sa D1 1206 AM. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Para sa overseas Filipino workers at kanilang pamilya, narito ang programang Kakampi Mo. Serbisyo, gabay at katarungan para sa ating mga bagong bayani. Ito ang OFW, Overseas Filipino Watch. Kasama sina Ox Balyado at Attorney Rayzandro Unay. Hello world! Yeah! Eto na naman tayo. Magandang gabi po mga kababayan. Mga kababayan natin, mga kabayang OFW, saan man panig po kayo ng mundo naroon. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, alas 8 en punto. Partner, Yeah. ito po muli ang inyong kasama, kabalitaan, kaagapay sa paghatid serbisyo publiko, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan. Ox Balyado po lamang at siyempre kasama ang matikas nating abogado ng mga OFW. Yes, maupay nga aga, maupay nga kulup, maupay nga gabi sa iyong tanan, mga kasangkayan, sa ating mga kababayan, saan man kayong lupalop ng mundo. Maupay nga Pasko sa iyong tanan. Ako naman po si Attorney Rayzandro Unay, ang inyong kasama, kasangga at inyong kakampi. Samahan niyo ulit kami sa isa na lamang oras na umaatikabong kumustahan, balitaan at serbisyo publiko. Yun. Diba? Buti pinalala mo. Ilang days na lang? Ilang days? Pito. For Christmas? 7 days 7 before days. Christmas. Parang may Pasko na. Ha? Amoy ko na yung Oo. yung tuyo na may tsokolating na nilalagay sa bahaw. Sarap, no? Oo. Sinabi mo pa yung bahaw. Oo. Tamang-tama lang yung pag-uwi natin pagkatapos dito. No? Yeah. Baka may bahaw. Nakangawin Pasko, no, mga kaibigan. Actually, it's gonna be very exciting episode tonight. Dahil marami po tayong makakapanayam. Meron tayong in fact, may bisita tayo mamaya, no? Live dito po sa studio ng D1 1206. Bigla tayong na-insecure sa kapugian ng ating bisita. Sige, mamaya ipapakilala natin yan. Anyway, patuloy lamang po kayong mag-antabay. Samahan niyo po kami at pagsusumikapan po naming maitawid itong ating third episode. Siyempre, makakasama niyo po kami. Gaya ng paulit-ulit natin sinasabi, we're live every Thursday. Lagi po araw po ng Huwebes. And today is Thursday, December 18, 2025. 8 to 9 p.m. Partner. Yes, at next Thursday, huwag kayong bibitaw dahil live pa rin kami. Kahit na araw ng Kapaskuhan. Diba? Kahit nasaan yung partner natin. Kahit nasa live pa rin. Hindi po namin kayo iiwanan. Well, ito todo natin yung aksyonan natin dito. Ano? Kahit Pasko man yan, holiday. Yun yung kinagandahan ng profesyong ito eh. Kung kailan walang pasok yung maraming kababayan natin, tayo nandito pa rin tayo. Ha? Ayan, commitment kasi natin yan. Exactly. Diba? Bahagi yan. Anong nangyari? Walang iwanan sa Yes. ating mga kabayang mga OFW. Bahagi yan ng paghahatid serbisyo publiko. Kaya kami po ang inyong magiging takbuhan sa Himpapawid, no? Dito po on air, pwede po kami ninyong lapitan, pwede po kayong dumulog kung ano man yung mga katanungan, ano man gusto nyong maaari naming maibigay sa inyong serbisyo sa lalong-lalo ng mga kababayan nating OFW, no? Itong ating mga bagong bayani. Kaya eto na, tuloy-tuloy na tayo. Patuloy niyo pong suportahan ang palatuntunan para sa ating mga kabayan. Ito po ang Overseas
Filipino Watch. Mga aaksyon ngayong gabi, Ox Malyado at Attorney Sandro Unay. Yun, no? Ulit intro doon, ha? Subukan nga natin ito. Ayun, no? May palakpakan naman pala eh. Meron naman pala eh. Third episode ko lang, Yeah. pero ang dami ng pumapalakpak sa atin. Correct. Sa mga nais po makipag-ugnayan o manawagan o kung may nais po kayong idulog sa aming programa, maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa aming pong official Facebook account. Yan po ang OFW or Overseas Filipino Watch. At sa aming pong telepono, we have this hotline number. It's 0967-281-5338. Ulitin ko po, ha, 0967-281-5338. Yes, pwede rin dito na lang sa natin, sa mismong account ng The One 1206 AM. Ang aming Facebook page po ay The One 1206 AM, wala pong space. At yung email account namin ay The One 1206am.ibc@gmail.com. At maaari nyo rin po kaming tawagan sa aming telepono 700-13053. Alright, 5 minuto po makalipas ang alas 8 ng gabi. Ratsadahin muna natin ang mga bago at may init nating balita ngayong linggo, ngayong oras. Mga balitang may kinalaman sa mga kababayan natin sa ibayong dagat. OFW News, ulat at gabay. Nangunguna sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama si the First Lady Liza Roneta Marcos at ang mga presidente o ang presidente ng San Miguel Corporation na si Ramon Ang nitong Martes ang paglulunsad ng bagong immigration e-gate sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Kasabay nito ang pag-inspeksyon sa mga bagong pasilidad para agad na magamit ng mga OFW o mga kababayan nating OFW na papasok at lalabas ng bansa. Samantala, hatid ng mga bagong pasilidad ang mas maayos na immigration system, newly enhanced lounge, food halls at marami pang iba para sa sistematikong travel experience sa lahat. OFW News, ulat at gabay. Sa kabilang dako, ipinagutos ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bureau of Customs o BOC na ipadala bago magpasko ang mga hindi na-claim na balikbayan boxes. Sinabi niya sa kanyang talumpati na ginanap sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 na sinisimula na ng BOC na ipadala ang nasa 130 na balikbayan boxes. Dagdag pa niya na ang pagkaudlot sa pagpapadala ng mga balikbayan boxes ay dahil nabigo ang mga consignee na magbayad ng kaukulang buwis. Samantala, sasagutin ng gobyerno ang bayarin na kinakailangan para tuluyan ng maklaim ang mga ito at may hatid sa mga rightful owners. OFW News, ulat at gabay. Pero mga kaibigan, dumako naman po tayo sa ating exchange rate sa bansa. Idilabas na po ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Reference Exchange Rate Bulletin ngayong Huwebes, December 18, 2025. Isa po ang Bahrain pa rin sa may pinakamataas na palitan ng peso bill. Pumapatak ito ng 155.5611 Philippine peso kada isang Bahraini dinar. Pumapangalawa po ang United Kingdom na ang kada pound ay aabot po sa 78.4553 Philippine peso ang palitan. At ang may pinakamababa naman na palitan ay sa bansang Indonesia, kung saan ang kada rupya ay aabot lamang po sa 0.0035 Philippine peso. Samantala, ang dolyar ng Estados Unidos or United States ay pumapalo po sa 58.6450 ang palitan po ng Philippine peso today. Ngayong araw po iyan, mga kaibigan. Para po sa iba pang update sa palitan ng pera sa bansa, bueno, manatili lamang po nakatutok sa Bangko Sentral ng Pilipinas para po sa mga updated reference exchange rate. At yan lang po muna ang naging kabuuan ng ating mga balita hatid para sa ating mga kababayang OFW, mga kadiwan natin na palagi nakaantabay sa pag-usad ng currency sa bansa. Pinoy ako, kwentong OFW. Eto partner,
Kabs, dumako na tayo dito sa Ito itong, nang kinatatakutan ko eh. dapat ka excited ka dito eh. O sige. Okay, introhan mo na yan, kabalyero. Sige, Introhan mo na yan. matapos ang ating balitaan, nandito na tayo sa ating pinakaabangan ng ating bisita. Ikaw magpapakilala, partner, ha? Siyempre. Sa puntong ito, itong special nating panauhin ay mula sa Inline Forwarder. Sino? Ano ba nga ba itong Inline Forwarder, partner? Alright mga kaibigan, ang Inline Forwarder ay isa pong international at domestic freight forwarding at customs brokerage company. Ito po ay naitatag noong 2005 at siyempre sila ay pinamamalaan ng isang o ng mga eksperto sa transportation at logistics na tumutulong lalo na po sa mga negosyong nasa e-commerce pagdating po sa pagpapadala ng mga kargamento. Well, mamaya mas mabibigyan linaw yung aspeto na yan. Sige, partner. Ayun, wag na nating patagalin pa. Kasama natin ngayon live dito sa ating studio. Wag na nating patagalin ang ating partner, nating representative from Inline Forwarder, si Sir JT Solis. Yun, oh. Maraming salamat, partners. Nako, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon po sa ating mga libo-libong OFWs nakikinig at nanonood saan man panig ng mundo. Exactly. Ayun. Well, ang ganda-ganda ng inaantabayanan ko yung sasabihin mong equally gwapong guest natin si Sir JT. Hindi, Anyway, surpass na tayo eh. anyway, sige. Sir JT, wag na po tayo magpa-tumpik-tumpik pa. Pag-usapan po natin ng Inline Forwarding Company. What does it do actually? So, Partner Ox, Yes. katulad nga ng sabi mo kanina, we are a total logistics Okay. solution company. Wow. Pag sinabi nating total logistics, from the Philippines, pag nagpapadala ka sa kung saan mang destinasyon, saan mang bansa sa buong mundo, and at the same time, kapag nagpadala ka rin sa amang panig ng Pilipinas. So, importante yung saan man. Yes, diba? yes. Mula Pilipinas to over 200 plus countries across the world. Mula Pilipinas sa kung saan mang panig ng archipelago. So, tinutulungan namin yung mga, particularly mga online sellers, o ang ating mga MSMEs. Kasama natin sa pagpapaigting ng ating advokasya na matulungan ng lahat ng ating mga MSMEs, ang Department of Trade and Industry, the Philippine government in particular, the Export Marketing Bureau ng DTI, Yes. para mas mapaigting natin at mas mapalakas yung ating e-commerce. Pag sinabi nating e-commerce, partner, tingin ko, very, very familiar ng ating mga OFW. Yes, kasi lahat gayon nasa linya na ng E. Oo. Digital marketing. Yes. Correct, attorney. Maximizing the internet, the advent of technology. That's right, partner. And pag tinignan mo, in fact, for the past 2 months alone, 11-11, 12-12, Oh yes. karamihan sa mga binili natin, online. Right. Online. So nakita ng Inline Forwarder na malaki yung oportunidad na ibibigay ng e-commerce, particularly sa ating mga kababayan, na magsimula ng negosyo, gaano man kaliit ito, magbukas ka ng Facebook page, magbukas ka ng Instagram page, magbukas ka ng TikTok account, Right. magbenta ka ng iba't ibang kategorya ng mga items online. Hindi mo kailangan kumuha ng isang physical na store. Yes. Right? So, in essence, ang teknolohiya, nale-level niya ang playing field para sa ating That's mga right. It provides an equal opportunity for our kababayan. for our kababayans, right? So, dahil doon, napakalaki ng opportunity na nakita rin ng Inline Forwarder na makatulong as part of its advocacy to these e-commerce or online sellers. So, very passionate sila. Nakita namin na iba-ibang klaseng items, from garments to electronics. Si Attorney Sandro specializes in very passionate about agri-food, right? Yeah, agri-trading, yeah. Agri-trading, right? So, maraming Philippine delicacies na dinadala ng ating mga entrepreneurs mula dito papunta dun sa kanilang mga buyers o customers sa iba't ibang panig ng mundo. So basically, yung clientele natin ay
yung itong mga exporters at saka itong mga importers din, both sides, ganun ba ang kinikater ng inline forwarder? Tama ka dyan, partner. So it's at the same time consolidator, deconsolidator din ba? Right. So we're mainly a principal forwarder, partner. Okay, Ox. okay. So we are able to provide our own waybill dun sa mga ating senders. Alright. We are able to manage the entire shipping process mula sa pag-pick up, mula sa kanilang mga bahay o places of business, papunta sa aming mga warehouse. So may 3 warehouse na si Inline Forwarder. Meron kami sa Caloocan, meron sa Cebu, meron na rin sa Pampanga para mas makater namin yung mga lumalagong market ng mga online sellers sa kung saan man sa Pilipinas. And then from there, pinapalipad namin papunta sa ibang bansa. So in 3 to 5 days, for instance, partner, Yeah. nakakarating Wow. sa kanilang mga customers. So nakita namin, partner, na ang Pilipino talaga world class. Yes. Pagdating sa kalidad ng produkto, pagdating sa galing, karanasan, at pagdating sa digital marketing. Oh, mahusay pa rin. Mahusay ano? talaga, Oo. partner. Very creative. Kahit gumamit ng technology kasi alam mo naman, pagdating sa data, ang Pilipinas pa rin isa sa pinakamalakas gumamit ng teknolohiya. So, dapat ma-maximize. Dapat lang i-leverage yun, ma-maximize to the best of our advantage, di ba? That's right, Lalo partner pagdating Ox. sa e-commerce. That's right, partner Ox. Hindi ba't binansagan ng Pilipinas na social media capital of the world? Exactly. Bago nagkaroon ng internet, texting capital of the world. Right? So kami sa Inline Forwarder, naniniwala kami na maliit man o malaking negosyo, kaya nating maging e-commerce capital of the world. Right. So nakita namin na ayon sa ating mga datos, tens of billions of dollars na po ang e-commerce market value natin dito. At about 28 to 30%, 30% ng mga transaksyon sa online shopping actually cross-border. Meaning, palabas o papasok. So, doon nakita namin na malaki yung pwede nating Ang laki ng potential. Oo. Ngayon, Sir JT, yung DTI, parang meron ng kautusan na mag-rehistro. That's right. Yung mga e-commerce, ng mga kababayan natin na nag-engage. Online sellers. Online Online sellers. Oo. Ngayon ba, part na ng requirement nyo na you will only engage to those who are registered with DTI? Alam mo, partner, nakipag-dialogue kami, Okay. lalo na sa Yes. team ni na DTI Undersecretary for Logistics, Gene Pacheco. In fact, earlier this afternoon, magkakasama kami sa isang tipunan sa may Taytay. Ngayon, dito sa requirement for the trust mark, right? Ayun, yung trust mark. Trust mark attorney, Kailangan, di ba? oo. Oo, trust mark for our online Online sellers. sellers. Of course, nai-implement na yan, right? May implementing rules and regulation. Of course, there is also a need to be able to further promote and generate awareness about it. Information Kasi, campaign. information campaign, di ba, partner? So, sila naman, hindi naman ganun ka-stricto na kailangan lahat immediately makapag-comply. So, they're giving it some time, and this is on the part of government. At kami naman, kaakibat ng gobyerno at ng pamahalaan sa pagpapalago ng ating e-commerce market at pagtulong sa ating mga MSMEs, binibigyan rin namin sila ng chance. But we also inform them. Kasi aware na rin kami na dapat meron silang registration for Trustmark. Right. But at the same time, partner, maliban doon, pinaka-importante yung pagiging compliant when it comes to exporting. Yes, of course. But, Importante yan. attorney, Yung badge of trust mo. that's right. That's Kailangan right. yan. And alam natin yan, partner attorney Sandro, na kailangan lagi ng mga commodity clearance certificates. Yes. Lalo na kung agri-food yung products. Lalo naman yan. Diba? Compliance, importante talaga. Compliance, importante yan, partner. Kaya ako natanong yun. Oo. So, yun, partner, kasama yun sa itinutulong namin o value add namin sa ating mga MSMEs or exporters. Mga ilang araw o kaya buwan yung binigay na palugit ng DTI para mag-comply itong ating mga online sellers dito sa... Oo nga, kasi tila ang bilis nitong panibago nga. nag-surface ka. Para alam lang nila kasi nakikinig sila ngayon. Yes, Partner, wala namang specific na palugit. Wala pa. Binigay ang DTI. Ngunit sinabi ng ating mga kasama sa DTI na we need to be able to generate really more awareness. Because while we may know it, and this is among ourselves because we're all entrepreneurs, right? And we're involved in the sector, yung ibang mga maliliit na negosyante ay hindi pa nila alam. Yung mga bago pa lang na online seller. Ano ba yung ibig sabihin ng Trustmark? Para saan ang objective ng isang Trustmark at bakit ba ito ipinapatupad ng gobyerno? Right. Anyway, nabanggit mo lang din naman yung
inyong dinaluhan gathering with DTI Yeah. personalities. Makikimarites na lang din ako. Kasi I do understand na marami sa ating mga kababayang OFW are also engaged in online selling. Narinig mo ba kung pwede, isa sila sa mga nire-require na magrehistro sa DTI natin dito? Even if they're like based out of, abroad? Right. Ang pamantayan kasi, partner, doon sa Trustmark is as long as e-commerce or online business ka, regardless kung Kung nasaan ka. nasaan yung owner, Yes. right? Kasi nga, digital space yan eh. Yes. The owner can literally be far away or miles away, right? From where he is right now, or from home, right? So, ang pamantayan doon at panuntunan is talagang kailangan online business. Mag-register ka ng Trustmark. Tingin ko, partner, ang konteksto nitong policy na ito Yes. is because yung rise ng mga namimeke fake, fake online mga products. stores, di ba? Saka yung mga scam. Mga scams, right? So, naglipanan na rin yung mga ganun, partner. So, as a way for, I guess, the government to try to regulate this and Or protect, somehow address the address, issue. and also protect ang ating mga consumers. Right. Diba? Pero itong ating mga online seller, if they will just think positively out of it, masasabi natin magandang pamantayan dito sa marketing strategy nila. Yeah. Because pwede nila ito yung pangalandakan, compliant ako sa DTI, hindi ako peke, so you have to buy. That's a competitive edge. Di ba? But then again, balikan ko lang yung tanong kanina ni partner na about doon sa requirement kahit nasa ang lupalop. I guess from the legal point of view, siguro kung nasaan yung business mo naka-register, siguro kung nandito sa Pilipinas, you will be required to comply with this policy, with this requirement right now by the DTI. So, Okay. yun ang mangyayari. Lalong-lalo na, even if you're a seller abroad, pero yung produkto mo kung dito nang gagaling lalo, dapat talaga Yep. may compliance, compliant ka doon sa, or registered yung Nga maganda ito kasi sa palagay ko makikilala yung mga produkto natin sa buong mundo na hindi mga peke at saka may clearance sa ating mga DTI officers na ito talaga ay mga totoo at mga lehitimong mga produkto. Correct. So, at least alam nila na may approval at pumasa sa mga pamantayan na Senate na pamalan. How long has inline forwarding been running, by the way? 2 dekada na, partner. Nagsimula ito Kaidaran ko lang. Okay. Oo, partner. So, 2 dekada na at nagsimula sa isang vision to be able to really help out MSMEs penetrate the markets abroad. Right. Siguro, dito nakaangkla yung paniniwala na pag sinabi nating Pilipino, world class. At deserve nila na mag-expand yung market nila hindi lang domestically, but also internationally. Pangalawang importanteng premise no philosophy is that yung ating mga online sellers dito ay mga family members also ng mga OFWs natin abroad. Yun. Oh, okay. Isang interesting fact, partner, Yes. na nakita namin na trend ay yung mga pinapadala nilang mga items ay para dun sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng Right. mundo. Bakit? At nakita namin yung mga items, ito yung mga items o produkto na kadalasan ay namimiss. Namimiss ng mga OFW Ng mga natin OFWs. yan. Mga tuyo, mga sinabi. Exactly. Lalo yung mga pagkain yan, di ba? Yung mga pagkain, delicacies. Sa Hong Kong lang, may mga Pinoy mga stores kakanin. doon, di ba? Kahit sa Dubai. Correct, partner. So, yun ang isa sa mga kliyente. Isa yung mga kliyente. And at the same time, yung tinatawag nating mga Filipino stores. Dahil nga ang Oh, yeah, atin yeah. rin mga OFWs nagsettle na rin doon. Nagtayo na rin ng mga enterprises at mga negosyo. May Right. mga Asian stores, Filipino stores. Right. At napakalaki na market noon dahil sa ating mga OFW community. Yeah. Meron ka bang data ngayon na Sir JT kung gaano nakalaki ang saklaw ng inline forward? Well, in Para terms lang may idea yung mga kababayan natin on yung vastness ng services that you guys have been providing since time immemorial. Correct. Well, sa loob po ng 2 dekada, over 500,000 cargo we have already moved to over 200 plus countries across the world. 200 plus countries. Alright. We've been helping a lot of entrepreneurs from different categories. Kanina, yung meeting namin at tipanan namin with DTI Yusek Pacheco, it's actually targeting the garments market in Taytay. Oh yeah, malaki yan. Malaki yan, partner. Malaki. Alam naman natin. Kailangan din nila ng market. Exactly. Abroad. At pag tinignan natin, isa sa mga hamon na hinaharap ng isang maliit na negosyo, hindi lang yung access sa merkado, kundi
logistics. Sabi nga nila, ang Pilipinas, isa sa pinakamataas na logistics cost in Southeast Asia. Okay. Kaya Yeah, gustong solusyonan ng DTI rin Medyo may yan. kamahalan talaga pagdating sa aspeto niya. Kaya hindi naman lingid sa mga kababayan natin. Minsan nadadagdag talaga sa cost. Correct. Oo. Kaya maganda kung may mga hakbangang pamahalaan na ma-address yan, na makatulong sa ating mga entrepreneurs, Correct. online sellers. Online sellers. So may partnership na rin kami with eBay. Yes. We are also helping out our kababayans na nagbebenta sa Amazon, one of the world's largest marketplaces. Yes. They're also selling via Etsy. Ito yung mga specialty store, mga stationery, collectible items. So, number one category namin is actually garments. Kaya, very passionate kami, partner, kanina na pumunta dun sa dialogue with DTI at ating mga garments sellers sa Taytay, kasamang lokal na pamahalaan ng Taytay, para talaga tignan ano yung pwede nating mai-provide na suporta sa ating mga sellers doon. Alam mo ba, partner, na yung mga garments na ginagawa sa Taytay, umaabot hanggang Baclaran. Yes. Umaabot hanggang Mindanao. At umaabot din sa iba't ibang panig ng mundo. Yes. So, Parang kasi galing din abroad yung iba dyan. Parang transshipment lang. But anyway, gusto ko mang palawigin pa itong ating pag-uusap. Sir JT, meron ka bang few words before we part ways tonight? Mga panawagan o gustong i-promote for as far as Inline Forward is concerned? So saan man po kayo, saan man panig ng mundo, sa ating po mga OFW, sa inyong mga kapamilya at ating mga kababayan dito sa Pilipinas, lagi nyo lang pong tandaan na ang Inline Forwarder ay nandito para tulungan ng ating mga MSMEs na magsimula through our total shipping solution. So please don't forget to check us out, www.inlineforwarder.ph. You can also check our Facebook page, Inline Forwarder. You can message us anytime. We have a 24/7 customer service at nandito po kami para tulungan ang bawat Pilipinong MSME na lumago ang kanilang negosyo. Well said. Alright. Maraming salamat, Sir JT Soles. At isa ka pong, I'm sure your company will be able to help a lot of our kababayans. Yung mga OFW natin, nakita naman natin yung credibility ng company, Sir JT. Once again, mabuhay po kayo. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. Maraming salamat, Partner Ox, Partner Zandro. Maraming salamat. Thank you, sir. Always a pleasure. Alright, mga kaibigan. Ang haba ng palakpakan. Nakalibasa unang live guest natin, Sir JT, on our third episode. Mamaya po, isang inspirasyon naman ang hatid sa atin ng ating mga kababayan o ng ating kababayan mula po sa Ibayong Dagat, dyan po sa bahagi ng Japan. Balikan din natin ang mga naidulog sa ating mga kaso ng ating mga kababayan pag if we still have ample time, enough time, no? At ang ating mga kabayang OFW at kung ano nga ba ang mga naging update sa kanila. Sige, partner. Bueno, yan po ang tututukan natin, ano? Kaya naman mga kadiwan, huwag kayong bibitiw. Alas 8:26 na po ang ating oras. Magbabalik po ang Overseas Filipino Watch. Every headline has a story, and every story has a reason that you should know. Join Attorney Antonio Tony Ceriles in uncovering the whys behind the whats. Here on People Should Know from 5:30 to 6:30 p.m. Only here on the 1206 a.m. Mula sa pangangalaga ng kalusugan hanggang sa serbisyong panlipunan, magbibigay kasagutan at impormasyon sa mga nangangailangan. Kasama si Naomi Tiburcio at Greg Gregorio sa Kapwa Ko, Sagot Ko, tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga, dito sa D1 1206 AM.
Gusto nyo ba ng mas exciting na content? It's time to manually scan your Digibox or Smart TV. Tune in sa aming dynamic trio lineup, all in one channel band. Stay tuned to Congress TV at channel 13.2 for the latest updates and happenings straight from the legislative halls. Enjoy your favorite shows na hindi lang siksik sa information, kundi punong-puno rin sa entertainment sa IBC 13 at Channel 13.1. At para sa pinakabagong balita, talk shows at music, stay tuned to the 1206 AM sa Channel 13.3, broadcasting your favorite radio shows on your TV. All this and more in just one channel band. Don't miss out. Manually scan your Digibox or Smart TV now to enjoy Congress TV at 13.2, IBC 13 at 13.1, at the 1206 AM at 13.3. Experience more. Enjoy more. Only on your TV. Alright, nagbabalik po ang Overseas Filipino Watch, mga kabayan. Alas 8:29 na po ang ating oras. Pinoy ako, kwentong OFW. Alright, isang kwento po na malaking inspirasyon para sa ating lahat o sa lahat ng ating mga OFW dahil sila ay tunay na mga bayani. Pero anong klaseng bayani nga ba ang isang amang OFW na binubuhay ang kanyang mga anak? Na tila mag-isa lang siya, ha? Diyan sa ibayong dagat. Yes, ngayon ay makakapanayam natin ang isa nating OF watcher na nasa Japan via Zoom. Walang iba kundi si Sir Erwin Diaz, also known as Big Papa Vlogs. Ayan, good evening, Sir Erwin. Hello, Nandiyan na ba, sir. Good evening po. Ayan. Good evening sa inyo, Sir Ox Balyardo and Attorney Ray Sandro Mike. Yes. Si Sir Erwin, mga kaibigan, ay isang Pilipinong nakatira po at nakikipagsapalaran dyan sa bansang Japan. Ano? Itong kabayan natin ito ay isa po sa mga uwarang ama na masasabi kong idol natin ito. Napanood ko yung vlog nito ni Sir Erwin. Siya lang naman kasi mag-isa. Salamat po. Yeah, ang nagpapalaki sa kanyang 3 anak, 2 babae at 1 lalaki na mga half Japanese. Oo. It's really moving yung istorya nito ni Sir Erwin, partner. Yun nga, sabi nga ang mga contents ni Sir Erwin ng kanyang mga vlogs ay umiikot sa kanyang personal na paglalakbay kasama na ang mga pagsubok na kaniyang kinaharap bilang isang solo parent. At matatagpuan ang mga contents niya sa kanyang YouTube na may ang daming follower nito ni Sir Erwin, no? Ilan ba? Na mahigit kumulang 4,800 followers at sa kanyang YouTube lang 'yan. At or Facebook ba to? Ang YouTube ata ang mas marami. I mean, i-correct naman tayo mamaya ni Sir Erwin, no? Meron siyang more or less 209,000 subscribers. Yan ang YouTube. Iba tong kabayan natin. Iba to. Sige. Sige, kapanamin na natin si Sir Erwin. Mas lalo natin siyang makikilala. Diretso na tayo sa kanya. Sir Erwin, good evening again, ha? Magandang gabi po muli. Good evening po. Anong oras po ngayon dyan? Oras dito, alas 9 na po ng gabi rito. Kasi one hour. Hindi ba maginaw? Parang Tulog. Hindi ba maginaw yung winter natin dyan? Sa Japan? Maginaw na po rito sa Japan pero naka-heater ako ngayon kaya ito lang yung suot ko. At yung mga anak ko po, mga tulog na. Well, Sir Erwin, okay. Diretso, what do you do? Aside po doon sa pag-vlog, ano pong pinagkakabalahan natin dyan sa Japan? Siyempre, yung pag-aalaga po sa mga anak ko at saka factory worker po ako dito. 23 years na akong factory worker, forklift ang trabaho ko. Yun, nagbablog-vlog lang po ng buhay namin dito. Pinapakita ko sa mga kababayan natin
kung anong buhay ng isang Pilipino na single parent dito sa Japan. At maganda naman po yung pagtanggap nila. Maraming natutuwa sa panonood ng aming videos. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa kanila. Well, nakita ko nga, Sir Erwin, yung isa sa mga Opo. napanood ko sa YouTube, yung isa sa mga video mo. Nakita ko kung paano mo minamanage yung oras mo. Alam kong hindi siya ganun kadali, no? At Napakahirap habang po. naghahanda ka po ng sarili mo para sa trabaho mo, inihahanda mo rin yung mga bata, yung 3 mong anak. Pagpasok sa school and all that. But anyway, paano nag-umpisa yung vlogging mo? Itong pag-vlog mo at anong nag-udyok sa'yo? Ba't naisipan mong isa publiko yung ginagawa mo dyan sa Japan, lalong-lalo na yung pag-aaruga mo sa iyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga anak? Sa totoo lang po, hindi ko pinlano na ipakita yung buhay namin dito. Parang naisipan ko lang na mag-upload ng isang video. Okay. Yung video na yun, wala pa akong sinasabi o salita. Parang silent video. Okay. Pero maraming natutuwa at maraming nagre-request na mag-video pa kami araw-araw. So doon po nag-umpisa yon at pinakita ko lang kung ano yung ginagawa namin. So parang nagustuhan nila ng mga tao. Parang gusto nila kasi raw video daw. Kaya po mas natutuwa sila. Hindi scripted. Sabi pa ng mga kaibigan ko dyan, true to life story. Ika nga. Opo, totoo. Mga ilang taon nyo nang ginagawa Mahirap yung kasi vlogging ninyo? magpanggap tayo. Sir Erwin, mga ilang taon nyo na ginagawa yung vlogging ninyo? Medyo marami na lang kasi po, kayong mga 4 years followings po. 4 years. 4 years po. 4 na taon na rin. So far, Parang sinuwerte lang din. Maraming nakagusto ng videos namin. I'm sure nagmo-monetize na to. Opo. Nakakatulong naman po sa amin. Nakakatulong Malaking na. tulong po sa amin ngayon. Okay. So far, yung mga bata, na-enjoy na lang din naman nila. Wala naman masyadong mahigpit na restriction ang Japanese government dyan when it comes to exposing the images or the faces. Wala naman of, po. okay. Pagka sarili mong pamilya, okay lang po. Aha. Ako po magdedesisyon sa mga anak ko. Mhm. Pero kung yung mga ibang tao, mabibidyohan mo, kailangan mo talagang humingi ng permit dito kasi mahigpit sila I see. sa privacy po. Maliban doon sa pagmo-monetize ng iyong YouTube channel, ano pang ibang mga magagandang naidulot sa iyo nitong pagbo-vlog mo? Unang-una po, marami na akong nakakausap ngayon. Kahit Sikat na. nandito ko sa Japan, marami akong nagiging kaibigan kahit online friends lang po. Maraming tumutulong sa amin, nagbibigay ng mga regalo sa mga anak ko. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa kanila dahil sobra-sobra po yung suporta na binibigay nila sa amin. Hindi ko sukat akalain na ganun yung magiging pagtanggap nila sa YouTube channel namin. At sa mga anak ko, kahit na hindi po sila marunong mag-Tagalog o mag-English, ay natutuwa po sila. Nakikita nila na ano ba ang tawag nito? Na-insist ko sa kanila yung kultura ng Pilipinas. Yes, kasi nakikita ko nga, napanood ko na talagang kahit yung way of life, kung ano mga ginagawa mo activity, na-expose yung mga bata na ganyan mamuhay ang Pinoy Diba? Kahit Opo, yung orientation na about more than 50% ng activities is pretty much inclined to Japanese culture. Pero ang nakikita ko, the way you handle them, paano mo sila pinapalaki, talagang Pinoy na estilo ng pagiging Opo. Kaya mas marami po natutuwa. And I'm sure maraming na-inspire sa iyo mga single parent na sa kabila ng reality o realidad sa buhay na mag-isa ka lang, maaaring isang mabigat na hamon pero tuloy ang laban at kayang bilang isang matatag na Pinoy na tatay ay kayang itawid anumang balakid ang inyong kaharapin. Opo, marami po nagme-message sa akin na mga single parent, babae, lalaki. Gustong-gusto nila yung videos namin. Parang nakikita daw nila yung sarili nila sa amin. Kaya ako, natutuwa ako. Kahit isa lang yung ma-inspire sa amin, talagang itutuloy ko po yung video namin. Kasi ganun pala kasarap ng feeling
Kapag nakakapag-inspire ka ng tao, Yun. Yes. tapos may message ka, nagpapasalamat sa'yo, iba yung pakiramdam na naibibigay sa akin. Masaya ako. Right. Wala pa namang, Sir Erwin, wala pa namang another Japanese woman or may kababayan natin Pilipino na single din na tumatawag at maaaring nagbo-volunteer na maging nanay ng mga bata? Nako, mapapagalitan po ako ng mga anak ko. Sila po yung number 1 na kumukontra eh. Talaga naman. Ayaw pa nila. Kaya, at ako naman, Yes. hindi ko na, parang nakalimutan ko yung maghanap ng partner. Parang nakapokus ako sa kanila. So, parang nakalimutan ko yung mga bagay na para sa akin. Masaya rin naman po ako sa kinahinatnan. Sir Erwin, saan kayo dito sa Pilipinas? Kung matanong ko lang. Saan po kayo dito sa Ang Pilipinas? province ko Saan kayo po ay dito? Laguna. Laguna. Kasinsin Paki, Laguna. Sa Pakil. Oo. Minsan ba Opo, ay opo. nadala nyo na yung mga anak nyo dito? Nakapagbakasyon man lang? Hindi pa po. Hindi pa. Mula So, yun po pagkamulat ang nila. inaantay ng mga subscribers namin makapunta sa Pilipinas. Yun, magandang episode yun. Oo. Kaya lang, syempre, dahil nag-aaral po yung mga anak ko, hindi kami basta-basta pwedeng umuwi. Totoo yan. Anyway, pag nagkaroon kayo ng pagkakataon, Sir Erwin, daan kayo dito sa station, sa programa natin, ha? Opo, naku, maraming salamat po. Pag nauwi kayo ng Pilipinas. Maraming Sir Erwin, salamat, Sir Ox. Yeah, itong Tatandaan ko yan, ha? Yes, of course. Bago kita pakawalan dito sa programa, meron ka bang mensahe sa inyong mga followers, sa mga kababayan natin na patuloy na na-inspire sa istorya, sa kwento po ng iyong buhay at ng inyong mga anak? Kasi to be honest with you, from the time that I watched one of your videos, sobrang inspiring at naantig po ang puso ko. At sobrang nakakabilib kung maraming salamat po. kung paano mo pinapalak ang inyong mga anak na nakita ko na punong-puno ng pagmamahal. Mensahe po para sa ating mga kababayan at mga nagsusubaybay po sa iyo. Doon po sa mga sumusubaybay sa amin, sa mga walang sawang nanonood ng videos namin, kahit po matagal akong mag-upload, na andyan pa rin sila, nag-aantay. Maraming salamat po at sorry po, hindi ako nakakapag-upload araw-araw kasi syempre may trabaho po ako. At yung mga bata, inaasikaso ko rin, kaya paminsan-minsan lang kami makapag-videos. Pero maraming salamat po sa suporta nyo. Sa mga kababayan nating OFW, ingatan nyo po yung mga sarili nyo. Parati tayo magdasal sa Panginoon. Yun po ang pinaka-importante para matupad yung mga gusto natin sa buhay. Alright. Sir Erwin, sa ngalan po na bumubuo ng aming palatuntunan, mabuhay ka, kahanga-hanga po ang inyong pagkatao, inyong personalidad. At maraming salamat sa pagtitiwala niyo po sa aming palatuntunan. Nako, malaking karangalan po para sa akin na maimbitahan sa inyong palatuntunan, Sir Ox at Attorney. Salamat Yes, po. Once again, thank you very much, Sir Erwin. Ang ating pong Thank you vlogger so na si much. Big Papa Vlogs. Thank you. Bye-bye. Pinoy ako, kwentong OFW. Nakakatuwa. Nakaka-inspire Ganun- naman talaga. Ganun ang kwento ng yung mga simpleng vlog lang, simpleng pagbablog pero Pero makatotohanan. ang lalim ng tagos sa puso, no, Grabe, sa bawat mamamayan na nakakapanood sa kanya. Sa totoo lang, pag napanood niyo mga kaibigan, panoorin, supportahan ho natin si Sir Erwin. Kahanga-hanga po ang kanyang pagiging matatag na single parent, solo parent. Ngayon mga kaibigan, alas 8:42 na po ang ating oras. Ang tamang oras sa Pilipinas. Napakarami na po ng mga kababayan natin, labas-pasok po sa bansa. Lalong-lalo na po, yung airport ho, napaka-busy na. Ano na kaya Ako, nangyayari masilip nga natin doon? yung airport na yan. Ano na kaya nangyayari? At napakarami po. Naniniwala ako, I believe, I do understand. Partner, maraming mga kababayan natin, mga kabayan natin ang patuloy na umuwi dito sa Pilipinas. Hindi Yes, ko lang alam kung napapakinabangan na yung, sana na-enjoy na nila yung OFW Lounge. At tignan natin ngayon kung makikipaghuntahan tayo, makipagkwentuhan po tayo sa isa po sa mga kawani ng ating pamahalaan. Nakasama po dyan sa pagdating po sa border control, no? Dyan po sa mga ating mga paliparan. Ang ating pong kinatawan mula po sa Bureau of Immigration. Nasa linya na po ata ng ating telepono. Is he ready? Nasa linya po ng ating telepono si
Nako, si Blano mo to. Oo. Oh, si ipakilala mo Kay na. Sir Melvin Mabulak. Sir Melvin, magandang gabi po. Magandang gabi, Blano. Magandang gabi. Oy. Magandang gabi sa lahat po ng nanonood, nakikinig. Mau- At tumatanggi sa iyong programang OFW. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay, maupay nga gabi, Sir Melvin. Ba, it's been a while. gabi. Oo, parang last kitang na-interview sa kabilang himpilan pa. At ngayon kasama ko na yung Blano mo. Co-host ko na. Anyway, kaya sabi namin, sige, dahil yaman din lamang at hinahangad natin at ang ating mga kababayan, yung ilan po sa mga mahalagang update dyan po sa mga paliparan natin. At we do understand na napakarami na pong mga kabayan natin na patuloy pong excited at talagang umuwi ngayong kapanahon ng Kapaskuhan. How's it going there? Sa Bureau of Immigration, ano pong status ngayon ng mga kababayan natin so far, yung mga pagpasok po ng ating mga kabayan? Pila. Tama. Ano talaga ngayon? Nakita natin, it is expected pag peak season. When bare months pumapasok na, expect po yan na talagang marami po yung mga pasahero. And lalo na sa arrival po natin, mayroon talagang pila. That is normal occurrence naman talaga. But we are very grateful, no? Just nung unang araw lang, pumunta yung ating presidente at talagang nagkaroon na ng launching ng e-gates ng NNIC sa NAIA. At napakabilis po yung mga e-gates na ginagamit para for now, this for Filipinos na dumarating. But we are targeting, no? By next year na magkaroon na po ng e-gates din for the departure. Pero unahin natin yung ating mga OFW na makakagamit dito for the departure. And yan po ang ginagawa natin. Napakabilis po ng ating e-gates na ginagamit ngayon because we are also using the Advanced Passenger Information System. Anyway, Advanced Passenger Information, I'm also the head of this. Nagkakaroon tayo ng advanced list ng mga dumarating na pasahero kaya may pre-vetting na tayo. Pagdating sa e-gates, pasok ka lang, scan yung passport, picturean, facial recognition, then tapos na. You will receive the information ng yung arrival doon na sa email na yung prinobide doon sa e-travel. Yan po ang mga ginagawa po natin sa technology. When it comes to manpower, we ensure may mga deployment tayo, additional personnel natin na hinugot natin from our main offices, from other extension offices, na they are rendering services doon sa ating mga paliparan. This is nationwide, no? It's not only in NAIA. Nagkaroon din tayo. But we also suspended where we do not allow yung application for leave starting November 15 up to January 15. Bawal po mag-leave yung ating mga officers na nasa ating mga paliparan, nasa frontline natin, considering na alam po natin na this period ay talagang dagsa yung ating mga pasahero. That's why we're asking ang ating mga kabayan na bear with us. Marami pong medyo mahaba po yung pila. But rest assured po, tuloy-tuloy, mas mabilis na po. Matatapos din po yung pagproseso dahil we do have sufficient manpower para bantayan po at mag-render ng service sa ating mga counters po. Sige, Sir Melvin, nandyan na tong e-gates natin. I think talagang efficient to. Sa data nyo po, gaano ka-efficient ito as opposed to the conventional way of receiving the mga kababayan natin na pumapasok po sa teritoryo ng Pilipinas dyan sa ating mga paliparan? Gaano siya kabilis ngayon na-accommodate yung pila na dating napakahaba? Okay. The standard kasi niyan is 45 seconds pero itong ginamit natin around 10 to 20 seconds mabilis. Wow, bilis. Considering may pre-vetting na ito, ibig sabihin even dumating yung tao, na-check na natin sa ating Zero, na-check na sa Interpol. Pag ikaw ay mayroong hit at nasa may high risk, hindi yan mag-open yung e-gate, automatic you will be directed to the mount counter for further verification. At ang e-gates na rin po ito, unlike before, the old e-gates natin na kailangan ng boarding pass, kailangan ng biometric. Ngayon, wala na po. We do no longer need for the boarding pass considering that we do have API, Advanced Information. Very accurate po. Andun na yung pangalan mo, mag-flight number na, kaya pupunta ka na lang, scan the passport and capture the image yung mukha mo, then that's it. Magbe-vetting na ilang seconds, then tapos na.
Oh, nakita mo naman yung advent ng technology, di ba? Ang, napakalaking tulong at napakalaking ginhawa yan para sa ating mga kababayan. So, Sige, Blano, partner. paano naman yung mga palabas ng bansa nating mga kababayan ngayon na season din? Are they gonna be treated to this the same technology sa natin? O manual pa rin sila dun sa mga queuing at ang port gates natin? Tama, Blano. Ang target natin dito, Yung magpipacing tayo. Yes. Hoping the first quarter of 2026, magkaroon tayo ng testing na at magamit na natin sa ating mga OFW, unahin natin, because the OFW natin ay ang ating mga bagong bayani. Mayroon na tayong record with POAA at mayroon na tayong existing data sharing agreement. Kaya once dumaan sila, nakikita na natin, mayroon na tayong information. It's very easy once their OEC is connected, may database tayo na share natin. Once dumaan sila sa e-gate natin, mayroon na tayong information. Actually, may in-install ng e-gates for a departure. Hindi pa lang, testing period pa lang to. Yun po ang ginagamit natin ngayon na for arrival muna. However, for the departure, we are testing by next year, hoping the first quarter of 2026. Ibig sabihin, this is pacing talaga because we cannot in any way be able to provide yung increasing number ng personnel na requirement at sa increasing number of passengers. Talagang we have to adapt yung technology. Yung technology yan, Blano, yung dapat ginagawa at even the study ng IATA sa mga international studies ito. Yes. Yun din ang kalang recommendation. Kailangan na tayo ay mag-adapt ng teknolohiya and we are doing that, Blano. Alright. So, in other words, ngayon po ba, dahil dyan sa e-gates na yan, Wala ng pila? Medyo maluwag na, medyo talaga, smooth na yan dyan. And, pero nabawasan na rin yung human intervention dyan. Yes, yan po, yan sir, yung natin, partners, yan ang ating aim na talagang mabawasan yung human intervention. Kasi alam natin, pag more yung intervention ng tao, diyan nagkakaproblema tayo. Yes. And as much as we want talaga, dapat we really have to adopt yung technology. Yun ang ginagawa natin ngayon. Pag mayroon man pila, nagkakaroon ng pila, lalo na kung arrival, lalo kung may delay, Yes. You have to understand kung nagsabay-sabay ang tatlong malalaking eroplano na ang sakay almost 400, more than 1,000 kaagad yun. Talagang it will build up, mag-create siya ng pila. However, mabilis na ngayon. Before na the other week, kang hindi pa namin ginagamit yung e-gate, grabe yung complaint, lalo na doon sa may nangyari doon sa Terminal 1. Yes. But once ginamit na namin yung e-gate, talagang bilis. Kaya tinatanong ko yung mga supervisor, kumusta they're very grateful, yung supervisors natin doon sa ating mga paliparan. Yes. Alam mo, Blano, mga nagpapasalamat sila dahil bumilis talaga yung ang pagproseso ng ating mga pasahero. And that's a very, very good ginhawa, signal for us. Yes. Sana lang walang aberyang mangyari dyan sa mga e-gates natin. Well, understandable yes, yung mga minor system glitches na pwedeng mangyari. Pero I think the way that it is expressed now by Sir Melvin, kung gumiginhawa nga yung daloy. Seryoso sila sa kanilang serbisyo publiko. Sir Melvin, I'm afraid medyo iiksi na yung ating panahon ng interview. Baka meron ka lang mga paalala sa ating mga kabayan, lalo-lalo yung mga papauwi ng Pilipinas. Sa ngalan po ng Bureau of Immigration. Yes po, in the name of our Commissioner, Commissioner Joel Anthony Embriado, we are reminding all incoming or even outbound passenger that you have to comply with the requirement of the Bureau of Immigration. Number one, especially when you are traveling, entering the country, for all passengers regardless of nationality, even it includes even yung ating mga crew members ng flight, they have to comply with the requirement ng e-travel. Because the e-travel and information then ginagamit din po natin doon sa e-gates for Filipinos who are using it. In the same manner for the departure, ang mga Filipinos are required to register with the e-travel. Mabilis na po, doon na lang po kayo sa e-gov services, yung super apps ng ating gobyerno. Huwag po kayong mag-re-register na hiningan kayo ng bayad kasi scam po yan. Wala po yung bayad yung e-travel. At the same time din po, those traveling abroad, departure,
dapat maglaan po kayo ng tamang oras, at least 3 hours. You have to understand, even before entering the airport, nagbi-build up po marami pong mga mga kasakyan sa kalsada. You give them at least 3 hours nandun na kayo sa ating mga paliparan. At the same time, once you are at the airport, proceed immediately, check in, tapos pasok na sa immigration. Kung magkakape kayo, mag-ano kayo, doon na sa loob. Okay. Yes. Thank you. Okay. Maraming salamat sa pagkakataon, Sir Melvin Mabulak. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Overseas Filipino Watch. Masarap din masarap din kakwentuhan itong si Blano mo, at malaking bagay para sa ating mga kabayang OFW, mga Hitik na pauwi hitik sa impormasyon. Yes, handang-handa doon sa mga kakailanganin ng mga impormasyon ng ating mga kababayan. Kabalyero, bigyan natin ng daan ito sa unang pagkakataon. Ilang episode na. Eto, pasasalamatan natin yung mga patuloy na sumusuporta sa ating palatuntunan, ha? Babanggitin ko, mag-alternate tayo. Maraming shoutout natin. Shoutout kay Ma'am Jacqueline Bernardo Martin. At kay Ma'am Wimi Jovero. Oy, eto, kabayan mo to, kabayan. Si Pia Agus Burgos. Good evening po sa inyo. Good evening. Si Jessie Esponilla Cui. Naku, tagalawang ito. Si Luan Sherry, si Macabani. Nako, matagal na tayong... Libereta Martin Bautista. Yes, si Nanay Libereta. Oo, yan, matagal tayo sinasamahan ng mga yan. Yan, si Jasmine. Jibet Anga Recaro. Yan, si Mas Jibet, of course. Nako, eto, partner natin, si Ma'am Manette. Wow. Shout out, ha? Shout out din kay Miss Viola de la Cruz. Si hello kay Ma'am Vicky Bituin. At kay Ma'am Pia Marie Cos. Si Miss Rose Ann Ursua. Andyan din, kasama natin. Janice Zuleta. Si Marie Tiffany Hober. Raquel Rial. Angeline Santos din, nandiyan kasama rin natin. At ang huli, pero hindi, Mary Ann Edra. Yan ang mga kababayan po natin, okay? Random lang ho yan, napakarami hong nagsusubaybay at sumusuporta na sa ating palatuntunan. Sisikapin ho namin, mabigyan daan naman po na ma-shoutout o Yung iba naman. Oo, next time sa iba naman. Oo, Paskong-Pasko ang susunod nating episode. Ayan, yun. Ngayon pa lang, inaanyayahan pa ho namin kayo, mga kababayan, at yung mga kababayan natin sa abroad na ang tabayanan niyo po ang ating 4th episode. Yeah? That falls on December 25. That's a Thursday. Araw ng Pasko. Gagawin po natin yung maligayang Pasko. Alright. Kaya po sa mga nakasama natin ngayong araw, mga nakapanayam natin, mga nag-antabay, patuloy na nagsusubaybay sa ating palatuntunan, ang bumubuo po ng ating palatuntunan ng pamunuan po ng IBC 13, ng The 1206, 1206. Nandiyan po ating mga bossing. Maraming salamat po sa inyo. Ang bumubuo ng itong ating executive producers, writers, researchers. At siyempre, partner, thank you very much. Thank you rin. Good luck sa inyong mga lakad. Next week na naman tayo magkikita. Next week. Alright, dumana naman po ang isang oras na pagkikipagbalitaan sa ating mga kabayan. Ang patuloy pong pakikipag-connection sa ating mga OFW, saan man panig po kayo ng mundo. Kami po ay very proud sa ating mga kababayang OFW, kaya po nabuo ang ating palatuntunan. Hanggang sa muli po nating pag-uugnayan sa Himpapawid. Patuloy po ninyo kami suportan, subaybayan, sapagkat ito po ang palatuntunan magsisilbing tulay at kaagapay ng ating mga kababayang OFW. Ito po ang Overseas Filipino Watch. Overseas Filipino Watch.